ginagawa ni Lolo? Sinusukat niya ang air pressure gamit ang barograph. Okay. Kunyari, alam ko yung barograph, Diba, isa ang barograph sa mga ginagamit para malaman kung anong lagay na panahon. Araw-araw nga ginagamit yun ni Lolo eh. Diba, Lolo? Tumpak! Okay. Alam ka na. Para kumain mo na tayo. Di malaman ano ang gagawin. Kanina, sa ulap siya nakatingin. Ngayon naman sa dagat. Ano ba talaga ang ginagawa ni Lolo? Inoobserbahan niya ang laki at kilos ng mga alon. At kanina, tinitingnan niya kung anong klaseng ulap ang nasa langit. Dahil lahat ng yun ay para malaman niya kung daraan dito ang bagyo. Teka. Malalaman ni Lolo kung dadaan dito ang bagyo sa pagtingin sa ulap at alon? Oo, ang sabi niya nga sa akin noon, iba daw ang amoy ng dagat kapag may bagyo. Dahil daw, hinahalukay daw ng bagyo ang ilalim ng dagat. Tsaka nga mabababa nga yung mga lipad ng mga ibon. Okay. Ay, sandali lang. Hello, Mami! Ha? Bakit? Okay. Sige, Mami. Bye-bye! Pinapauwi na po ako ni Mami. Pasok pa daw po ako bukas. Salamat po, ha? Ay, ako. Salamat din sa pagbisita dyan. Pakisabi mo nga pala sa mami mo na malamang walang pasok bukas dahil palapit ang bagyo. At maghanda rin kayo sa bahay nyo dahil malakas ng bagyong ito. Kung hindi nga magbabagong direksyon malamang lumikas kami nitong weekend para makaiwas sa daluyong ng bagyo. Paano niyo po nalaman na malakas ang bagyo? Sinabi sa akin ng mga alon at mga ulap. At narito po ngayon si Ginoong Nathaniel Cruz para sa official report ng Pag-asa DOST tungkol sa Typhoon Mina. At 4 o'clock this morning, the eye of Typhoon Mina was located by satellite and surface data at 100 kilometers east of Daet, Camarines Sur with maximum sustained winds of 165 kilometers per hour near the center and gustiness reaching 200 kilometers per hour. At yan po ang latest update sa Bagyong Mina. Manatili lang po nakatutok. Hello, Ma. Nandito pa ako sa emergency meeting ng NDCC. Kakadeklara pa lang na walang pasok. Narinig ko nga sa radyo Buti na lang pinauwi ko na si John. Good. Malakas tong bagyan to kaya maganda kayong mabuti. Lahat ng pwedeng liparin, itago nyo, itali nyo, ha? Oo, ito na nga mga gamit natin sa bahay. Pinapasok ko na nga isa-isa. At tatapalan ko na rin ang kahoy, ang mga babasagin nating bintana. Hahanda ako na rin ating mga first aid kit, kandila, posporo, radyo, baterya. At mag-stock kayo ng pagkain at tubig. Sorry talaga, wala ako dyan. Buti na lang matibay itong bahay natin. Naku naman, huwag ka na mag-alala. Hindi lang ito ang unang bagyo naranasan ko. O sige na, Han, tatawagan kita ulit pag dito na si John. Mami! O ito na pala Sige, ingat. Don't worry, okay? Ingat ka din. Bye-bye. Bye. Di pa po uwi si Daddy? Naku, sa makalawa pa naman talaga siya uwi, di ba? Alam niyo po ba sabi ng lolo ni Nikki? Malamang wala daw kaming pasok bukas kasi daw may bagyong dadating. Naku, kakadeklara lang na may malakas na bagyong ang darating. Baka naman narinig lang nila talaga sa radyo. Hindi po. Tiningnan lang po ni Lolo ang ulap at dagat. Tapos po... O sige, sabihin mo yan sa akin lahat habang naghahanda tayo sa bagyo. Halika. Okay. Doon
na po, nakatingin si Lolo sa ulap. Sabi po ni Nikki, inaalam niya daw po anong klaseng ulap ang nasa langit. Tama yun. Hindi ba napag-aralan nyo sa eskwelahan na may iba't ibang klase ng ulap? Opo. Ganun din kasi. Iba ang klase ng ulap kapag may paparating na bagyo. Sa ulap din makikita kung malakas ang hangin. Siyempre, mas mabilis ang galaw ng ulap, mas malakas ang hangin. Ayan, okay na. Magpasok naman tayo ng mga labahan sa loob. Tapos po, sabi ni Nikki, pag mababa daw ang lipad ng ibon dagat, malamang may bagyong dadating. Tapos po, tiningnan naman po ni Lolo ang kilos ng dagat at ang laki ng alon. Siguro inaalam niya kung lumalakas ang hangin. Kasi, kunyari, kung mas marami at malalakas ang alon na pumapalo sa dalampasigan, syempre, mas malakas ang hangin. Nako, ipasok mo na yung bike mo at baka liparin na yan ng malakas na hangin. Kaya pong liparin ng bagyo ang bike? Nako anak, kahit kotse, kayang liparin ng malakas na hangin ng bagyo. Gamot, first aid kit, okay, ang flashlight, kandila, radyo, noodles. Ito na po yung tubig. Anak, thank you anak. Lagay mo lang dyan. Dami naman po mga dilat at instant noodles. Ma, puro ba ganyan ang kakainin natin? Aba, depende yan anak. Aba kung gaano katagal pa tayo makakalabas dito pagkatapos ng bagyo. Yan ang mga kakainin natin. Sila Nikki kaya? May supplies din kaya sila? Naku, sinaniki pa. Handa mga yun. Pero sabi ni Lolo, baka daw umalis sila sa bahay nila. Kasi daw baka abutin sila ng... Ano nga ba yun? Daloy. Daluyong ng bagyo. Yun po! Yun! Ano po ba yun? Ang daluyong ng bagyo, yun ang sinasabing storm surge. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, yun yung malalaking alon na gawa ng malakas na hangin. May number ka ni Lolo, di ba? Opo. Tawagan natin. Opo. Lolo. Nagre-ring. Hello? Hello po. Mami po ako ni Jan. Doktora Panganiban, napatawag po kayo. Nabanggit po kasi sa akin ni Jan na baka lumikas daw po kayo para makaiwas sa daluyong. Ay, naku, malaki nga po ang posibilidad, doktora. Ang totoo nga po, naghahanda kami ngayon ni Nikki dito sa bahay. Malamang, bukas, baka sa barangay hall o sa health center na lang kami pumunta. Baka gusto niyo po kasi munang tumuloy dito sa amin at magpalipas ng bagyo. Matutuwa ang mga bata. Kung hindi po makakaabala, sige po. Naku, hindi po. Okay lang po. Dito na lang po kayo sa amin ha. Dito po kami nakatira Sa dating bahay ni Mayor. Po, balita po sa buong barangay nga na kayo nga po nakabili ng bahay na yan sige po, kung sakali nga pong hindi lumihis yung bagyo, asahan niyo po kami maglolo dyan bukas. Salamat po. Wala pong anuman. Salamat din po. Pumayag po si Lolo? Yes! Talaga po? Pupunta tayo sa bahay nila dyan? Oo, pero kailangan pasadahan muna natin yung buong bahay bago magdilim, ha? At kung hindi nga lumihis yung bagyo, alis tayo bukas. Sige po. Sige. Lolo, Hoy, Ambo! ano nagawa niyo? Ba't nakatali yung mga gamit niyo sa haligan ng inyong bahay? Alis ba kayo? May darating na malaking bagyo. Pagkalakas-lakas na bagyo. At saka malamang may kasama itong daluyong. Tinali namin yung mga gamit namin para hindi anurin ng tubig. Masasalanta ang buong dalampasigan kasama itong mga tahanan natin pag nagkataon. Kaya kung ako kayo, pupunta na ako sa mataas na lugar. Kasama yung pamilya mo. Hindi ko po yata kayang iwan ng aking bahay, lo. Baka masalisihan pang bahay namin. Saka, paano yung mga alagang hayop? Mahirap yatang hatak-hatak ang baboy at
may bit-bit naman ako. O Ambo, ang mga ari-arian na ipupuntar uli, pero ang buhay, hindi mo na kayang bawiin yan. Naku, may oras pa kayong mag-ayos ng gamit ninyo at saka ilikas yung pamilya mo. Sige, Lo. May gagawin pa kami. Bakit ayaw po nilang umalis, Lo? Ay, naku, may mga tao talaga na mas gustong isugal ng buhay nila kaysa masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa sugal, lagi kang talo. Ay, maayos na ba doon sa bahay? Opo, itinaas ko na po lahat ng mga gamit na po pwede mabasa kapag pumasok ang tubig sa loob bahay natin. Ayos. O sige, maghapunan na tayo ng maaga. Ay, teka muna. Ano nga ba ang dapat natin gawin pag tayo nagkahiwalay sa daan? Didiretso na po ako sa barangay hall at yun po ang napag-usapan natin. Tama. O, kain na tayo. Pilipinas, pero hindi ko kayong magawang batiin na maganda dahil saksakan sa mga panahon. Wala pong pasok sa mga eskwelahan, pero hindi pwede magsaya mga estudyante dahil hindi rin sila makalabas para maglaro. Sa halip na bagyo, pantay kumayo, ulan-ulan kayo kawayan, ang kakatay nila dapat ay bagyo, umalis ka rito. Ulan-ulan, kami ay yung iwan. Hello, Ma. Nandito ako sa office ng Pag-asa. Bakit hindi ka na lang sa hotel tumigil? Ang sama na nga ng panahon, bumiyahe ka pa. Kailangan ko rin kasing humingi ng updates kaya pumunta na lang ako dito para mabilis. Saka, lalo lang ako mag-aalala pag nasa hotel lang ako Huwag mo na kaming alalahanin. Handaan na kami. Mag-iingat ka dyan. Kayo rin. Si Jan. Hello? 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 Daddy? Hello? Hello? Pinapayuhan po ang lahat na manatili sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Maan makatanggal ng ulat para sa pagkilos na palabas sa hangin, huwag nang lalabas ng bahay kung hindi isang kotse na nakaparada sa ito at nabagsakan ng malaking puno dito sa sa lihi ng malakas na mga pagulan, ilang bahagi ng Luzon ang naiulat na nagkaroon ng landslides. Wala namang naiulat na nasaktan dahil salukuyan ay maabot na sa 7 kataon at tinamaan ng mga pinipad na bago. Manatiling nakatutok para sa mga latest update. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Si Esther Ramones nagpulat para sa PCES. At dahil nga sa pagbagsak ng ilang poste ng kuryente, wala ng kuryente sa ilang distrito sa lungsod ng Quezon. At yan po ang pinakahuling ulat, manatiling nakatutok para sa mga latest update. Magbabalik po kami makalipas ang ilang panalasas. Nananawagan ng Department of Health na iwasang lumusok sa baha, lalo na ang mga bata. Pwede pong panggalingan ng iba't ibang klaseng sakit ang tubig baha. Ilang bahagi ng Luzon ang naiulat na nagkaroon ng landslide na inikas ng lokal na Libo-libong katao ang stranded ngayon dahil sa paghagupit ng Typhoon Mina. Mami, ba't araw pa lang pero dilim-dilim na sa labas? Tsaka bakit hindi pa tumatawag si Daddy? Tumawag na ang daddy mo kaninang umaga, anak. Kaya rin napuputo yung signal dahil sa bagyo. At saka dyan, sa ganitong pagkakataon, huwag mo na tayong gagamit ng telepono. Baka may tumatawag sa atin, hindi makapasok na importante. Sana hindi mahirapan sa pagpunta dito sila, Nikki. Sana nga. Hindi ho! Babalik ho ako sa amin! Nawawala si Charmaine yung bunso
Nikki, hindi ito panahon para magsisihan. Panahon ito para magtulungan. Sige na, samahan mo na siya sa barangay. Ako na lang ang babalik sa batang nawawala. Kailangan na po tayo nila dyan. Tsaka delikado na po doon. Mas delikado kung hindi tayo magdadamayan. Sige na. Sige na, bago lumakas ang hangin. Eh, wala naman. Sige na. Nasa 30 kabahayan ang napinsala ng storm surge na dulot ng bagyong Nina sa dalampasigan ng Baryo Maginhawa. May naiulat na rin na mga nawawalang mangingisda, bunsod ng malaking alon na marahil di umano ay tumangay sa kanilang mga bangka. Hanggang sa mga sandaling ito ay pinaghahanap pa ang mga naturang residente. Iba yung pag-iingat po ang aming paalala para sa mga naninirahan sa tabing dagat o malapit sa mga dalampasigan. Magbabalik kami para sa mga karagdagang impormasyon. Yan ang pinakahuling ulat. Ako si Esther Ramones, Patrol ng Pilipino. O Rod, pahinga ka muna. Matatagalan pa bago ka makalabas dito. Salamat. Kailangan ko maging busy eh. Kundi mag-aalala ako sa pamilya ko. Sige. Mag-alala, nagpadala ng tulong ating pamahalaan. Medyo nahirapan nga lang sa biyahe, gawa ng mud flows na landslide. Kunting tiis na lang. Maraming salamat, ha? Hello? Hello, Nikki! Kanina pa namin kayo tinatawagan. Nasaan na ba kayo? Diyan! Nasa evacuation center ako. May sinamahan kasi ako kapitbahay namin. Ikaw lang mag-isa? Nasaan si Lolo? Bumalik siya. May naiwan kasi bata. Hindi ko nga alam Hello? Hello, Nikki. Huwag kang mag-alala. Kapag bumuti na ang panahon, pupuntahan ka namin dyan. Okay? Salamat po. Hello? Hello? Nikki, hello? Oh, Mang Ambo! Ano pong nangyari? Biglaan kasi ang paglaki ng tubig. Tinangay lahat ng aming mga gamit. Wala kami nasalba kahit may isa. Sana, nakinig na lang ako sa lolo mo. Kasalanan ko lahat to. Hindi po ngayon ang panahon para magsisihan. Panahon po ito para magdamayan. Pagsaluhan po natin itong kaunti kong baon. At kailangan po maghati-hati tayo ng maayos. Mga bata muna pong bibigyan natin. Salamat po.
umaga. Ako si Doktora Panganiban. Andito ako para tumulong. Naku, Doktora, kailangan po talaga namin ng tulong niyo. Ang dami na po kasing batang may lagnat. Nasaan sila? Nikki! Uy, dyan! Okay naman po ako. O sige, maiwan ko muna kayo dito, ha? Sige po. Buti naman nakarating kayo. Aba, syempre, kanina pa nga dapat kami eh. Kasi sabi ni Mami, kailangan daw mawala muna yung bagyo bago kami lumabas. Tama yun. Yun din ang sabi sa akin ni Lolo. Wala pa rin balita kay Lolo? Wala pa din eh. Nikki! Jermaine, anak. Salamat po. Ihip ng hangin. Narito ang mga dapat gawin bago dumating ang bagyo. Ugaliin na palagi may nakahanda na survival kit. Makinig sa radyo o manood ng TV tungkol sa weather updates. Ilikas sa mga hayop at kagamitan sa ligtas na lugar. Maghanda ng mga dapat dalhin kung kailangan lumikas. Gaya ng damit, pagkaing matagal masira, malinis na tubig, first aid kit, kandila, gasera, flashlight, radyong de baterya, lubid at iba pa. Ito naman ang dapat gawin habang may bagyo. Manatili sa loob ng bahay. Makinig sa radyo o manood sa TV para sa weather updates. Pakuluan ang inuming tubig ng 20 minuto o mahigit pa. Tipunin ang mga ito sa lalagyan na may takip. Mag-ingat sa paggamit ng mga kandila o gasera. Kung kailangan lumikas, sundin ang mga sumusunod. Ipaalala sa nakakatanda na ibaba ang main switch ng kuryente. Ilagay sa mataas na lugar ang mga mahalagang bagay gaya ng appliances. Lumikas ng mahinahon. At umiwas sa mga delikadong lugar gaya ng ilog. At pagkatapos ng bagyo, tiyakin ligtas ang bahay bago pumasok uli dito. Tiyakin na walang buhay na kawad o outlet na nakababad sa tubig. Ipaalam sa mga kinauukulan kung may mga natumbang poste ng kuryente o mga napatid na kable. At itapon ang mga naipong tubig sa mga gulong, lata o paso upang hindi pamahay ng lamok. At laging tandaan, hindi problema sa sakuna kung lagi tayong nakahanda. Lumalakas ang ihip ng hangin. Ang paggalaw ng ulap ay matulim. Kalangitan
ay makulimlim, di malaman ano ang gagawin. Nagbabanta, yumayanig ang lupa, at ang ulan ay ayaw nang tumila. Mga aninong sumusunod sa akin, kadilimang